Kahanga-hanga ang talento ng mga pinturo sa mundo. Nagagawa nilang bigyang buhay, emosyon at kwento ang mga larawang kanilang inililikha. Sinasabing dahil dito ay mayroong mga larawan na pinipiling pamahayan ng mga ligaw na kaluluwa at nagtataglay ng sumpa. Ipininta ito ni Bill Stoneham noong 1972. Dito ay inilalarawan ang isang batang lalaki at isang babaeng manika na nakatayo sa harap ng pintong yari sa salamin. Kapansin-pansin ang mga kamay sa likod ng pinto. Ayon kay Bill, ang lalaki sa larawang kanyang ipininta ay nagre-representa ng kanyang sarili noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ang pinto naman ay humahati sa totoong mundo at ang mundo ng pantasya. Ang manika naman ay ang kanyang gabay papunta sa magkabilang mundo. Ang balitang may sumpa ang larawan ay nagsimula ng ikwento ng mga dating may-ari nito na ang mga karakter sa larawan ay gumagalaw sa gabi at umaalis sa larawan. Sinabi rin ni Bill na ang may-ari ng galeriya kung saan unang na-display ang larawan at ang kritiko na sumuri dito ay parehas namatay 1 taon matapos titigan ang larawan. Nilikha ito ng isang Ingles na si Edward Landseer. Inspirasyon ng obra na ito ang paglalakbay ni Captain Sir John Franklin sa rehiyong Arctic, kung saan siya at ang mga kasamahan niya ay naglaho at walang iniwang bakas. Ang larawan ay nagpapakita ng posibleng kinahinatnan nila Sir John Franklin. Ang larawan ay nakadisplay sa Universidad ng London at tuwing may pagsusulit ay tinatakpan ito. Bakit kaya? Isa sa mga sinasabing dahilan ay sa pagitan ng mga taong 1920 at 1930, habang kumukuha ng pagsusulit, ang isang estudyante ay tinusok ang kanyang mata sa pagtatangkang magpatiwakal. Ayon sa kanya, ang mga uso sa larawan na nag-utos sa kanya na gawin iyon. May mga nagsabi rin na ang mga umupo sa harap ng larawan ay bumabagsak sa pagsusulit. Ang iba naman ay may nararamdamang masama kapag pinagmamasdan ito. Dahil dito ay tumanggi na ang mga estudyante na pumwesto malapit sa larawan, kaya nagdesisyon na lamang ang paaralan na takpan ito kapag may pagsusulit. Ito ay pininta ng isang Italyano na si Giovanni Bragolin. Makikita sa larawan ng isang batang lalaki na malungkot at may luha sa kanyang mga mata. Noong 1950 ay maraming bersyon ng larawan ang naiprint at naibenta. Nagsimula ang balitang ang larawan ay may sumpa nang mailathala sa isang pahayagan sa bansang United Kingdom na ayon sa mga bumbero, karamihan sa mga bahay na nasunugan ay madalas nilang matagpuan ang larawang ito na hindi man lang naapektuhan ng apoy. Dahil dito, naghinala ang mga tao na ang larawan ay nagtatawag ng sunog dahil sa malungkot at miserable nitong itsura. Makikita sa larawang ito ang isang tao na tila nakanganga at para bang may pinagdaraan ng sakit. Walang makapagsabi kung sino ang may likha ng larawan hanggang sa panahon na ito. Ang tanging impormasyon lamang na meron ay ang malagim na kasaysayan nito. Sinasabing ang lumikha ng larawang ito ay ihinalo ang sarili niyang dugo
sa pangkulay ng larawan. At matapos nito ay siya namang nagpatiwakal. Ang kasalukuyang may-ari ng larawan na si Sean Robinson ay isa sa mga nagsasabing talagang may sumpa ang larawan. Minana niya ito sa kanyang lola at nang kanya itong isabit sa kanyang kwarto. Noon ay nagsimula ring makarinig ng mga bulong at iyak sa gabi ang pamilya. Nagsimula rin silang makakita ng mga anino. Ang larawang ito ay ipininta ni Richard King. Ito ay nakadisplay sa Driskill Hotel na matatagpuan sa Austin, Texas. Sa lugar na ito, namatay ang isang 4 na taong gulang na batang babae na si Samantha Houston, na anak ng isang senador. Nahulog siya sa hagdan ng hotel na siyang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Maraming naniniwala ng espiritu ni Samantha ay sumasanib sa larawan. May mga nakapagsabi rin na kawangis ni Samantha ang batang babae sa larawan. Ayon sa ilang bumisita sa hotel, nasaksihan nila ang pag-iba-iba ng ekspresyon sa mukha ng bata sa larawan. Mayroon ring mga nakaramdam na hindi maganda at nagkasakit nang tumitig sila ng matagal sa larawang ito. Ang larawan na ipininta ni Edward Munch. Dito ay makikita ang isang ina na nakaratay sa kama at ang kanyang anak na nakalagay ang mga kamay sa kanyang ulo. Ang larawan ay tungkol sa isang ina na namatay dahil sa tuberculosis, isang sakit na kumakalat sa lugar noong panahon na iyon. May mga nag-report na nakita nilang gumagalaw ang mga mata ng bata at naririnig din ang pagkaskas ng kobre kama. Ang painting na ito ay nilikha ni Zdzisław Beskiński, isang pintor sa bansang Poland. Tila mga kalansay na papasok sa isang pinto ang makikita sa larawan. Ang interpretasyon ng iba ay isa itong larawan ng impyerno. Pinaniniwalaang ang kanyang mga likha ay may sumpa dahil sa kasaysayan ng mga ito. Hindi niya pinangalanan ang kanyang mga obra. May mga nagsabing patago niyang sinunog ang ilan sa kanyang mga obra sa likod ng kanilang bakuran. Ang kwento ng buhay ng pintor ay puno ng trahedya. Ang kanyang asawa ay yumao noong 1998. Lumipas ang 1 taon ay nagpatiwakal ang kanyang anak. Si Beksiński naman ay pinaslang sa loob ng kanyang apartment makalipas ang 6 na taon. Pinaniniwalaang ang sino mang tumingin sa kanyang obra ay mamamatay. Ang larawang ito ay nilikha ni Svetlana Telets. Ayon sa kanya, natapos niya ang larawan sa loob lamang ng 5 oras dahil tila may ibang nilalang na gumuhit nito sa pamamagitan ng kanyang kamay. Sinasabing may sumpang larawan sapagkat lahat ng nagmay-ari nito ay nakaranas ng matinding kalungkutan, pakiramdam na para bang may nagmamatiyag sa kanila at nagkaroon sila ng insomnia, isang kondisyon kung saan mahirap matulog ang isang tao. Di kilala ang gumuhit ng larawang ito. Matatagpuan ito sa Hotel Galvez sa Texas. Ang mga bumibisita sa hotel ay nakakaramdam ng kakaiba kapag pinagmamasdan ng larawan. Ang ilan sa mga bumisita ay kinuhaan ng litrato ang larawan at sa kanilang gulat ay naging malabo ang kuha dito. May ilan namang nakakuha ng malinaw na litrato at ayon sa kanila, humingi sila ng permiso sa mismong larawan bago sila kumuha ng litrato.
Ang larawang ito ay hindi rin pinangalanan. Ito ay ginuhit ni Laura P. Ito ay kanyang ipininta base sa isang aktwal na litrato. Ang orihinal na litrato ay nagtataglay ng lalaking pugot ang ulo at nakatayo sa tabi ng isang malaking kariton na pinaniniwala ang isang bulto. Ayon sa pintor, ipininta niya ang larawan na para bang may sumanib sa kanya at di niya alam kung bakit niya ito ginawa. Nang kanyang matapos ang pagpinta ng larawan ay nagsimula ang kamalasan sa kanyang buhay. Nagsimulang magsiwalaan ng mga bagay sa kanyang pamamahay. Nagsimula ring gumalaw at mabasag ang ilan sa mga kagamitan sa kanyang tahanan. Tunay na may mga bagay na di maipaliwanag sa mundong ito. Totoo man o hindi, ay kayo na ang humusga. Sana inibigan nyo ang video na ito. Muli ay huwag kalimutang mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aking channel.